Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan, Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh, lahat posible. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayay inupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawi sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa amin.
Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. 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 Alleluia,
dakila ka, Jesus sa isa mong salita. Ang lahat ay magagawa. Ang iyong kapangyarihan ay kamangha-mangha. Kataas-taasan, ikaw ang Diyos ng himala. Ang iyong kapangyarihan ay kamangha-mangha. Kataas-taasan, ikaw ang Diyos ng himala. Diyos ng himala. Kami naniniwala sa iyong mga salita. Ito ay may katuparang aming nakikita. Sa iyo, Panginoon, mga matay itutuon. Ikaw ang Diyos ng kagalingan. Maghari ka,
Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa atin pong Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Dito pa rin po tayo napapanood sa ating live streaming dito po sa ating official Facebook page, His Presence Church Cavite and Batangas. At tayo rin po ay napapanood through our YouTube premiere sa ating pong official YouTube channel, His Presence Church Cavite and Batangas din po mga kapatid. Sa mga kapatid po nating sa mga hindi pa po nakakapag-like, nakakapag-follow sa ating page, no po, sa FB page, at ganun din po sa mga kapatid nating hindi pa nakakapag-subscribe sa ating pong official YouTube channel, no po, pwede nyo pong i-click ang mga yan. At ganun din mga kapatid sa lahat po nakasama natin dito po sa Facebook, pwede nyo pong i-share ang ating live broadcast ngayon pong umagang ito mga kapatid. Click nyo po ang share button sa banda pong ibaba, sa banda dito. Sa ibaba po ng inyong mga cellphones, sa tabi po ng comment section, may makikita po kayong button no po kung saan pwede nyo po yung i-click para po i-share sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, kapatid, mga kakilala na pwede po nating mapagbigyan na po ng ating pong nitong ng ating link dito po sa ating FB Live. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng naririto na po sa ating live broadcast. December 10, 2023, araw po ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng pagsamba. Kaya sama-sama po tayong tututok sa gawain ng Panginoon ngayon pong umagang ito. Maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong araw na ito ay special dahil bakit? Bakit, Pastor? Bakit? Kasi araw ng linggo. Magkakaroon na naman tayo ng pagkakataon na marinig ang presensya ng Panginoon sa umaga pong ito at marinig ang gagawin ng Diyos, ang sasabihin ng Diyos sa atin, kung ano mga pangako, mga bagay na pwedeng matutunan natin, magbigay sa atin ng inspirasyon, hamon, gabay, pagtuturo, pagsasanay, pagtutuwid, pagsasaway, ayan, pagdidisiplina sa atin para po tayo ay matrain po ng Panginoon sa bawat araw na dumadaan sa ating buhay para tayo makalakad ng naaayon sa Kanyang kalooban. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng ating mga first-timers na naririto po sa ating live broadcast. Maraming salamat po and welcome po kayo dito sa HPCI family dito sa Cavite and Batangas. No po, kahit po kayo nasa saan man panig ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa iba't ibang panig ng mundo, magkakasama-sama po tayo at iisa po tayong pamilya na nasa Panginoon at sama-sama din po tayo na gugunitain ang araw na ito ng pasasalamat sa ating dakilang manlilikha. Magandang umaga po. Again, huwag kakalimutang i-share. Bakit? Para mas malawak po ang maging broadcast natin, hindi lang po dito sa inyo, kundi sa mga mahal po ninyo sa buhay. Gamitin po natin ang social media platforms na ito, ang mga technology na ito, ang mga platforms na ito para mas lalo pong kumalat ang mensahe ng Panginoon. Hindi po si Pastor, yung mensahe po ng Panginoon, yun po yung number one priority ng bawat isa sa atin. Gamitin natin to reach more people to Christ, to make more disciples for Christ, who make disciples. Ayan, 'di ba? 'Yun ang ating purpose, ang ating goal, makakilala sila kay Jesus, makakilala sila kay Jesus, makita nila si Jesus, makilala at mas lalong sumunod sila kay Jesus at magtiwala sila kay Jesus. 'Yun po yung ating primary goal kung bakit natin ibinabahagi at gusto nating maging tagasunod ni Kristo. Katulad natin ng mga tao. Kasi yun naman po ang gusto ng Panginoon sa atin. Okay? Praise God. Magandang umaga po again. Tayo po ay nagpapatuloy sa panibagong yugto ng ating series sa Book of Genesis. At congratulations sa mga kapatid nating tumutok po from Genesis chapter 1 to Genesis chapter 16. Ay sobra pong akong na-amaze na ganito po ang magiging outcome nito at talagang
Mula po nang nagsimula tayo, no po, ngayon nasa Genesis 17 na po tayo na panibagong yugto na naman po ang ating aabangan mula sa ating Panginoon. I remember when we started po yung Genesis 16, the God who sees and the God who hears, marami po tayong natutunan mula sa Panginoon. Kaya po ngayon pong umaga ay ating pong pakinggan ang sasabihin ng Panginoon sa atin sa panibagong yugto na bubuksan sa atin ng Panginoon sa Genesis 17. Kaya mga kapatid, ihanda ang mga sarili, ihanda ang puso, ihanda ang isipan sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Sabay-sabay po tayong mananalangin, sabay-sabay po nating hingin sa Diyos ang kanyang patnubay, gabay, karunungan, kaalaman, para mas lalo po nating madama, maranasan at maunawaan at mai-apply din po sa ating buhay ang mensahe ng ating Panginoon. Okay, mga kapatid, let us all pray. Okay? Tayo po yung mananalangin muna. Hingin natin sa Panginoon ang kanya pong presensya manguna sa atin at magturo sa atin ng katotohanan sa umaga pong ito. Tayo po lahat ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat at dinadakila ka, Panginoon, sa araw na ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, sa kagalingan, sa mga pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Maraming salamat po. Salamat, Panginoon, sa pagtatagumpay. Salamat dahil iningatan mo kami sa loob ng 1 linggong punong-puno ng mga pagsubok, pero punong-puno rin ng iyong katapatan, punong-puno rin ng iyong pagmamahal, punong-puno rin ng iyong pagyakap, punong-puno rin ng mga blessing, Lord God, na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat. Punong-puno rin ng mga pangako mo, O Diyos, na patuloy mong tinutupad sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, wala po kaming hangad kundi maranasan ka. Wala po kaming hangad kundi pasalamatan ka. Wala po kaming hangad kundi papurihan ka sa iyong walang katapusang biyaya, walang katapusang katapatan, walang katapusang pagmamahal sa amin kahit kami hindi karapat-dapat. Maraming salamat, O Diyos, dahil sa araw na ito, habang nalalapit ang araw ng aming selebrasyon para sa Kapaskuhan, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil muli, Panginoon, pinatutunayan mo sa amin na hindi lang isang araw ang Pasko. Araw-araw ay dapat naming alalahanin ang Kapaskuhan na minsan sa aming buhay sa mundong ibabaw ay naranasan naming at nakita namin at naunawaan namin at narasaksihan, bagamat di namin nasasaksihan ng personal, minsan sa aming buhay ay may Kristo Jesus na dumating at isinilang sa mundo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Dahil sa iyong walang katapusang pag-ibig, dahil sa iyong unconditional love, ay naranasan namin ng todo-todo ang iyong wagas na pagmamahal. Lord, sa oras na ito, muli sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming pagsamba. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang mensaheng bubuksan mo, ang bagong yugto, ang Genesis 17 na ipapaunawa mong muli sa amin. At Lord, sobrang blessed kami sa Genesis 16 at sa mga nakalipas pang mga chapters sa Book of Genesis, Lord. Kaya looking forward kami sa mas marami pang revelation, marami pang pagtuturo, maraming pagme-mentor, maraming pagsusuway, pagkokorek, pagtatama, pagdidisiplina. Dahil sabi mo sa iyong salita na ang iyong mga salita, ang kasulatang ito na galing sa kapangyarihan mo, O Diyos, ay magiging pakinabang po sa amin ng malaki. Kaya Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito. Kayo po ang nakakasaksi sa aming mga puso. Alam namin, Lord, ang hadlang para kami po ay para maranasan namin yung gagawin mo sa aming buhay ay ang mga kasalanang lihim at hayag sa aming buhay. Kaya Lord, hiningi po namin ng tawad at kami po'y lubos na umihingi ng iyong tulong at pagsisisi
sa lahat ng ito na aming nagawang kasalanan, isip, salita at gawa, lihim man o hayag, Panginoon, mga bagay na dapat namin ginawa pero hindi namin ginawa, Panginoon, na naaayon sa iyong nais at kalooban, patawarin niyo po kami, Panginoon. Pakalinisin mo ang aming mga puso at siyasatin mo, O Diyos, ang aming mga puso sa anumang uri ng kasalanan. At hinihingi po namin ang pagpapatawad mo, O Diyos, sa lahat ng ito. Ikaw ang nakakabatid ng laman ng aming puso. Ikaw ang nakakabatid kung may mga kasalanan po kaming nagawa na hindi po namin na ipahayag sa iyo. Humingi po kami ng pagpapatawad mula sa iyo. Paglilinis ng iyong banal na dugo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa amin pong pakikinig na iyong mga salita, wala pong maging hadlang para sa aming tatanggapin na mga pagkaing spiritual sa umaga pong ito. Aming banal na Espiritu na aming Diyos, pangunahan niyo po kami, turuan mo kami, gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami, at kayo po ang magpastor sa amin, magturo sa amin, magmentor sa amin, Panginoon. Let your presence flow to the lives of your people, O God. Let your presence, Lord, fill this place, fill the place kung saan po naroroon ang aming mga kapatid, at gawin niyo po ang aming mga puso ay focus sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Maging excited kami sa mas marami pang biyaya ng iyong mga salita at mga pagpapala ng iyong mga salita na aming tatanggapin mula sa iyo, Panginoon. Maging ang iyong lingkod, Panginoon, let the power of anointing be upon your servant. And Lord, speak to us through your servant. And Lord, talk to us more, reveal to us more of the truth of your word, O God. At Lord, let the power of your anointing fill your people, Lord God. Touch your people's heart, Lord God. Maraming salamat po dahil alam namin victory is already ours because of Jesus. And we thank you, Lord, for the blood of Jesus who covered everything, every area sa buhay namin, Panginoon. Lalo na ang gagawin mo sa buhay namin ay protektado mo, at wala pong anumang bagay ang pwedeng makanakaw nito sa aming mga puso dahil ito po'y selyado ng iyong banal na dugo. Maraming salamat sa iyong mga anghel sa langit na nakabakod, Panginoon, sa bawat sulok ng aming mga tahanan, bawat detalye ng kuryente at mga gadgets or internet, Lord God, ay amin pong hinihiling na iyong bantayan at iyong pong protektahan. Maraming salamat, Panginoon. We bring back all the glory, honor, and praise. Thank you for your healing touch. Thank you for your miracle. Thank you, Lord, for the blessing. Thank you, Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. And thank you, dear Father God. This, we all pray for you, Lord God. We glorify you. We honor you. In the mighty name of Jesus, by the power of our dear Holy Spirit. Amen. Amen. And amen. Magandang umaga po sa ating lahat. I hope and pray na kayo po ay nasa maayos na kalagayan po. At kung kayo po ay meron pong mga dinadaanang mga problema, pagsubok, mga karamdaman, huwag mo kakalimutan na ang Diyos ay nakakakita, ang Diyos ay nakakarinig. Hindi man tayo dumalangin, daing mo pa lang at pagtitiis, alam niya na ang sitwasyon ng ating buhay. Si Hagar, remember, hindi siya nanalangin sa Panginoon pero nakikita ng Diyos at naririnig ng Diyos sa mga pagtitiis na kanya pong dinadaanan sa pagmamalupit sa kanya ni Sarai. Bunsod na rin, dala na rin ng kanyang ginawa, no po, na kasalanan, na pagmaltrato din, no, pagbabago, sama ng ugali sa kanyang among si Sarai. Kaya naniniwala po ako na ang Diyos ay hindi namimili, na ang Diyos ay laging bukas ang mga mata at tainga, at ang kanyang pagtingin sa atin ay laging nandoon ang habag at ang awa, ang kanyang biyaya sa ating mga buhay. Okay, so ngayon po ay tayo'y nasa ika-17 yugto o bahagi, no po, o kabanata, no? O kabanata nga, chapter, yan, ng Book of Genesis sa ating series na pinamagatang series, eto na, ayan, God's Covenant People. Naalala niyo yun, God's Covenant Commitment.
So nakipag-commit ang Diyos sa tao, and this time nakipag-commit ang Diyos, no, sa tao pa rin. God's covenant people and God's covenant commitment, magkaiba yun eh. Kasi pinakita po ng Diyos na commitment ko to. Ako at ako ang nangako dito. Ngayon, ako naman ay nangangako sa tao. Okay? So, ulitin ko po, yung God's covenant commitment before na pinag-usapan natin is all about God and God alone. This time, God is now making a covenant to people in Genesis 17. So, nais ko pong i-open ang sitwasyong ito kung bakit ang Diyos po ay very particular sa salitang covenant. No po? Bakit ba mahalaga sa Kanya ang tipanan o kasunduan sa Tagalog? No po? Para tayo po ay magkaintindihan. Dahil po, alam ng Diyos kung ano ang kahalagahan ng Kanyang mga nilalang at nilikha. Mahalaga sa Diyos ang mga tao. Mahalaga sa Diyos ang Kanyang mga nalikha. Mahalaga tayo sa Panginoon. Amen po ba? Mahalaga sa Panginoon ang Kanyang iglesia. Mahal na mahal niya ang Kanyang church. Ang church ang Kanyang bride. Amen? So dahil ang church ang Kanyang bride, gusto niyang protektahan ang Kanyang iglesia. Wala pong nagmahal na groom na hindi niya kayang protektahan ang Kanyang magiging bride. So napakahalaga po sa Diyos ang covenant ng Diyos sa atin na mga tao. Alam niyo po, nais kong simulan po sa illustration, or hindi naman illustration ito. I want to share this to you. No, yung mga panahon na nagsisimula po ako sa ministry. Meron pong pastor na nag-train sa akin for more than 20 years ng buhay ko, ay kasama ko po ang sa paglago ko sa spiritual, ay yung po mga naunang naghubog at ginamit ng Diyos pagdating sa aking spiritual na buhay. Ano po? At kabilang po doon, ang nakita kong pagpapahalaga ng aking pong dating pastor sa membership ng iglesia. No? Nakita ko po sa kanya kung paano niya po minanage ng maayos, papaano po binigyan ng pahalaga ang bawat pangalan at bawat bahagi o miyembro ng bawat ng iglesia sa loob ng isang church, no po, na kung saan nakasulat po lahat ang mga ito. Isa po sa ini-encourage ako ng Panginoon sa umagang ito at sa mga nakalipas na panahon na ibalik ko po ito at gawin ko po ito, na pahalagahan ang mga tao sa loob ng iglesia ng Diyos na kung saan dito nakipagtipan ng Panginoon sa kanyang iglesia. Dahil nga po tayo tinawag na community church, no po, no, na tayo po ang calling natin ay nasa community, nasa pamilya, no po, nasa mga barabarangay, nasa mga taong may mga kanya-kanyang pamilya, at hindi naman po tayo talaga katulad ng iba na sa campus naman umaariba, sa campus naman po sila nagwi-win ng soul. Sa atin po ay community. No po. Community po ang ating target. Yun po yung ating calling. At nais ko pong bigyan ng pahalaga, katulad ng pagpapahalaga ng Panginoon, sa bawat community at sa bawat pamilya. Ano po? Naalala ko po noon, lagi po kaming may meeting. Meron po kaming tinatawag na assembly, o meron po kaming quarterly, meron po kaming annual meeting kung saan i-discuss po na this time meron na po tayong halimbawa 400 members, and then ito na po yung ating kaperahan, ito na po yung ating gastusin. Lahat po ng bagay ay accountable ang pastor na ito sa Panginoon, at nire-report niya talaga ito sa church. And this January ay magiging very liquid at very transparent tayo
Bakit? Kasi po gusto natin maging accountable at responsible sa ipinagkatiwala ng Panginoon. Dahil nga po ang Diyos ay nakikipag-covenant sa kanyang church, sa mga tao. So mas pag-iibayuhin natin na malaman kung sino po yung mga miyembro. Magkakaroon tayo ng tinatawag na membership directory. Ibig sabihin, ang membership directory, nandun po lahat ng ating mga members ng church, mga talagang nakalista po sa atin, no po. Alalahanin natin yun. Dapat alam po natin, pati yung mga anak ng members, address ng members, birthday ng members. Kailangan po ngayon, very particular tayo. Bakit, pastor? Ba't kailangan pa? Kasi pamilya yan. Ikaw ba kung tatay ka, hindi mo alam ang birthday ng anak mo? Sa pamilya mo, hindi mo alam kung ilang kayo magkakapatid? Anong pangalan ng nanay mo? Di ko nga alam eh. Anong pangalan ng tatay mo? Di ko nga alam eh. Ilang kayo magkakapatid? Mali ko. Di ko alam. Pwede po ba yun? If we call our church our spiritual home, we must know every part of it, every area of it, every detail of it. Alam natin dapat. So magkakaroon tayo ng membership directory by next year, by God's grace, pati lahat ng information, pati mga anak ng members sa church. Kasi sa gobyerno nga inaalam tayo wala tayong alam. Ilan ba talaga ang members natin? So merong mga ganon. Ilan ba talaga ang disciple sa loob nito? Okay, dapat ganon tayo kapartikular. So sa loob pong yan ay bibigyan ng bawat isa ng mga kopya na kung saan nakapaloob po doon ang members covenant, nakapaloob po doon ng ilang mga instructions, how you will pray for the church, no? Ganyan po kami noong araw. So I want to establish that kind of pattern. Bakit? Kasi po malaking bagay po 'yun no? To use that to pray for one another, to increase how we intentionally care for every member of the church, dapat alam natin. Kasi kung meron man po tayong dapat may mas alam yung loob ng simbahan, yung mga tao sa loob ng simbahan. So kapag may mga nababago o nadadagdag na members natin o kaya may mga nabawas, i-revise po natin, mag-i-issue po tayo ng bagong kopya. Merong nawawala kasi sa mga members natin, merong mga umaalis, may bumabalik. Meron din namang ilang nag-express ng desire na maging bahagi ng member, na maging bahagi ng church. Kaya magkakaroon tayo ng mga membership classes ngayon pong darating na panibagong taon, no? Yung mga magpapabaptize dapat alam nila, no? Meron attend sila ng membership class na kung saan pwede ring umattend yung mga members na kung saan para mas malaman nila kung ano ang kanilang role, ano ang kanilang gampanin at ano ang kanilang obligasyon sa loob ng iglesia sa pamilya na kanyang kabibilangan. Kasi lahat tayo may mga obligasyon, lahat po tayo ay may mga responsibilidad sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan. Ang problema po kasi mga kapatid, hindi naiintindihan ng bawat bahagi ng miyembro ng iglesia ang salitang kahalagahan ng isa't isa. Ang problema kasi, we don't take our covenant membership seriously. Hindi natin sineseryoso ito. So yung baptism nga, no, mga kapatid, yung baptism na yan is very significant. Bakit? Bakit? Kasi ito po ang simula na para maging publicly ma-express nila ang kanilang faith at maging bahagi sila ng pamilya ng Diyos. No? Parang sa atin, bihira na nating alalahanin, kailan ba yan na-baptize? Kailan ba yan nakakilala sa Panginoon? Ngayon, mas magiging detailed tayo. Okay? Kasi yung baptism, mga kapatid, napakahalaga niyan. Kailan ginawa yan? So, may record po tayo. Ngayon, alamin natin yan. No? Kasi yung mga nagpabaptize dati, feeling nila it's all about their personal relationship with God at tila para wala silang connection doon sa baptism sa church membership. So, para pong gagawin nating parang marriage, no? Parang marriage sa covenant.
Parang nakikipagtipan ka sa iglesia ng Panginoon, no? Parang pag-aasawa. Sa pag-aasawa, mga kapatid, we pledge to be faithful to each other. So sa pag-aasawa, pumipirma ka, 'di ba, ng marriage certificate. Bakit? Kasi nakikipagtipanan ka na mananatili ako at ako'y nangangako na magiging tapat sa isa't isa. Na tayo magiging tapat sa isa't isa. Pero we always failed in our commitments. Marami pong pangako ang napapako, marami pong hindi nagiging tapat sa kanyang mga pangako. We always failed in our commitments. Nagiging unfaithful tayo sa ating may bahay, sa ating asawa, sa ating mahal na asawa, no? But at least mga kapatid, yung iba kahit naging unfaithful, nagpapatuloy pa rin na gawin ang kanilang mga domestic responsibilities, no? Pero sa loob ng church, mga kapatid, maraming nagsasabi, maraming nagpapahayag na sila'y Kristiyano, no? Pero sila po'y nagpapatuloy na matagal nang walang pakialam sa welfare ng church. Uulitin ko po, maraming nagsasabi na sila'y Kristiyano, maraming nagsasabing ako'y bahagi ng iglesyang ito, pero wala po silang responsibility, wala silang sense of responsibility and accountability. Wala silang pakialam sa church. Pinababayaan ng attendance, pinababayaan ng pagsuporta at pagbibigay sa loob ng church, ng kanilang tithes, ng kanilang offering, pinababayaan ng pag-care sa mga ibang miyembro, no? Walang involvement sa ministry. Bakit? Kasi nga, mga kapatid, ang tingin po nila sa church, ang tingin po nila, walang pakialam. Kristiyano lang ako o ma-attend lang ako, tapos na. You are part of God's family. God's community, community. Bahagi tayo niyan. So, dapat may care ka, may pakialam ka. Meron kang bagay na involved ka na hindi mo pinababayaan, lalo na ang pamilya na inilagay sa iyo ng Panginoon. Bakit ganun? Bakit kaya ganun? May mga tao, mga Kristiyanong ganun. Posibleng isang dahilan kung bakit ganun sila, bakit ganun yung mga tao, bakit ganun tayo, o hindi sila, hindi lang sila, bakit ganun tayo, no? Isang dahilan kung bakit ganun po ang ginagawa natin ay dahil hindi natin lubos na naiintindihan, hindi natin lubos na nauunawaan kung anong ibig sabihin ng salitang covenant o kasunduan. Hindi nga natin usually ginagamit ang salitang covenant ngayon eh. Kasi ang ginamit last time sa marriage contract yan eh. Marriage contract ang tawag. Okay? Madalas, when you say contract, nag-e-end. There is a limited time na mag-e-end. Kaya pinalitan. Sabi daw contract parang nare-renew ang iyong pagiging mag-asawa. So hindi na papasok yung till death do us part. Kaya pinalitan ng marriage certificate. Ayaw gamitin yung covenant kasi mabigat yung covenant. Pero to be honest, the real essence dapat ang nakalagay doon is the certificate of covenant or covenant commitment. Yan ang madalas dapat nakalagay dyan. Yan ang dapat nakalagay dyan. Pero mali eh, paniniwala ng tao eh. Pinabababaw nila ang certificate of marriage, certificate. Dapat covenant talaga eh. Napakalaki po ng kaibahan ng covenant sa contract. Napakalaki ng kaibahan sa certificate sa covenant. Certificate, papel lang yan eh. Pero yung covenant commitment sa Diyos, legality is concerned, importante ang papel. Pero yung essence nito, hindi. Matindi yung covenant, mga kapatid. Iba yung covenant. So ngayon po, pag-uusapan natin yung covenant. Alam niyo po, sa definition ni Tom Schreiner,
sa Covenant and God's Purpose for the World, sa kanyang aklat na ito, ang sabi niya, a covenant is a chosen relationship in which two parties make binding promises to each other. That is the meaning of the word covenant, no? Ayon kay Tom Schreiner. Covenant is a chosen relationship. Pinili mong relasyon. Nakipagtipan ka sa pinili mong relasyon. No? Nakipagkasundo ka sa pinili mong relasyon. Relasyon ng dalawang partido na pinag-isa sa pamagitan ng kanilang pangako sa isa't isa. Alam niyo po, sabi ni Tom Schreiner, mayroon pong 3 characteristics ang covenant. No? 3 katangian ang meron sa salitang covenant. Okay? Number 1 na characteristics ng covenant ay a covenant is a relationship. Covenant is a relationship. So, ang pakikipagkasundo o pakikipagtipan ay relasyon. Hindi tulad ng kontrata. Pag kontrata po kasi, gaya ng sabi ko kanina, it's impersonal. Contract is impersonal. Contracts is non-relational. Covenant is a relationship, meaning to say, it's a binding of 2 parties, a chosen one, a chosen person na makikipag-covenant ka, ano sabi doon? Makikipag-relasyon ka. Okay? So, it's a relationship, relations to each other. A relation of one party to another party. Okay? So, again, pag sinabing covenant, kadikit ng covenant ay relasyon, relationship. Pangalawa, a covenant is a chosen or elected relationship. So, tulad ng pag-aasawa, ng marriage, ikaw ang pumili kung sino ang makakasama mo sa buhay mo para maging asawa mo. Ulitin ko po, ikaw ang pumili niyan. Hindi po si Lord lang. Ikaw ang pumipili kung sino ang taong gusto mong makasama para maging asawa mo. At may pangako po kayong dalawa nung kayo'y nagpakasal. Kaya nga sabi ko, pag ako'y nagkakasal, sa counseling pa lang, sinasabi ko na sa kanila, sigurado ba kayo? Excuse me po. Huwag yung tatanungin yung tao during the wedding. Tanungin mo siya during the counseling. So ako po, iba yung aking counseling. It's a heart-to-heart and personal and intimate counseling sa gustong mag-asawa. Para bago tayo dumako sa wedding ceremony, alam mo na kung bakit at dapat ako mag-asawa. Dapat nauunawaan mo. Ang problema kasi gusto mo lang dahil may gusto magsama. Hindi eh. Dapat malalim. Ngayon po, sa panahon natin ngayon, ako po, nagpapakasal, bonggang-bongga, maya-maya maghihiwalay. Oh. Katnyel nga lang, nagwawala na ang mundo. Oh. Amen. Oh, nag-away si Labati at saka sino ba yun? Si Nabati at si Labati. O ang daming naghihiwalay, mga kapatid. Buti nga po kung boyfriend girlfriend lang hindi mga mag-asawa na, nagpakasal na, masama pa yung ilang araw lang, 3 araw lang, 5 araw, 1 linggo, 1 buwan, tapos naghiwalay agad. Kaya po, sa tulad sa marriage, ikaw ang pipili ng tao makakasama mo, no? May pangako kayo na binitawan sa isa't isa nung kayo'y kinasal. Hindi naman chosen relationship yun, mga kapatid Unless siguro, adoption, no? Kaya naman kasi yung iba, no, isipin mo yung magulang hindi naman pinipili yun no? Pero yung asawa pinipili. Yung magulang wala kang pagkakataong pumili, no? Hindi chosen relationship yung magulang. Ngayon, yung anak sa magulang naman, yung magulang sa anak hindi mo pinili. Hindi mo pinili kung sino magiging anak mo, hindi mo rin pipiliin kung sino magiging magulang mo.
So hindi po 'yun tinawag na covenant relationship. Chosen relationship, I mean. No? Kaya maliban yung paano naman yung yung adopted. So unless inadopt, bahagi ka pa rin, no? Kaya kahit hindi mag-child dedication, mga kapatid, kahit wala ka ng child dedication, siguro, kahit wala tayong bitawan na pangako sa mga anak natin na magiging ganito tayo magulang, pangako ko anak na ganito, hindi. Responsibilidad mo talaga yon. Wala kang magagawa. So, inanak mo sa mundo yan, responsibilidad mo yan. Okay? So, hindi mo yan pinili. Pinili mo yung makakarelasyon mo pero hindi ka namimili ng anak at di ka rin pwedeng mamili ng magulang. So, iba po yung covenant na ito kasi yung covenant is a chosen or elected relationship. Number 3 characteristics of a covenant is a relationship includes binding promises and obligation. Naniniwala po ba kayo na kapag kayo nakipagtipa, nakipagkasundo, parehas na kayong may obligasyon? Parehas na kayong kailangang panatilihin ang pangako, no, sa isa't isa, no? At meron na kayong obligasyon at accountability sa isa't isa at mutual po 'yan. Kaya po tinatanong mo sa asawa mong sa kasal, tinatanggap mo ba ganyan-ganyan? Tinatanggap mo ba ang lalaking ito? Oh. In sickness and in health, no? In riches and poorer, till death do us part, di ba? Yan. So, mutual po yan. Dahil binabind ng covenant, not just the relationship, but also the promise and the obligation for each other. Mga kapatid, merong iba't ibang mga klaseng covenants. Merong covenant na sa pagitan ng dalawang tao. Meron din po tinatawag na covenant sa pagitan ng dalawang grupo. Ayan. Meron din namang covenant sa dalawang partido. Ayan, magkakaiba po yung covenant na yan, no? Na merong covenant sa pagitan ng dalawang partido na hindi equal ang authority, no? Tulad ng isang hari sa mga tao na kanyang yung hari kasi sa mga tao na kanyang nasasakupan, hindi po yan equal ang authority, mas mataas yung hari. Pero may obligasyon yung hari sa kanyang nasasakupan. Lalo naman po kung pag-uusapan natin ay covenant sa pagitan ng Diyos at ng tao. Paano ba ang covenant ng Diyos at ng tao? Ang covenant ng Diyos at ng tao, ang pinakamataas na level ng salitang covenant. Pinakamataas na level yon ng relationship. Sa pag-aaral po natin ngayon, sa pagbubulay po natin ngayon ng Genesis 17, makikita po natin, pag binasa po natin yung Genesis chapter 17, saan na yun? Okay. Wala pala akong Genesis 17. So makikita natin, sa Genesis 17, makikita natin paulit-ulit na binanggit ang salitang covenant. Ang covenant po ay galing sa Hebrew word na berit, na ang salitang covenant o kasunduan ay 17 beses na binanggit sa Biblia at sa kabanatang ito, sa chapter na ito, ng chapter 17 ng Genesis. So obviously, na ang tema ng Genesis 17 ay patungkol sa covenant o kasunduan. So ibig sabihin, kung paulit-ulit na binabanggit, ibig sabihin, binibigyan diin. Tama? Kung paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Panginoon, ibig sabihin, mahalaga. Kung paulit-ulit ito sinasabi ng Panginoon, ibig sabihin, dapat inuunawa. Dapat iniintindi. Okay? So obviously, ang Genesis 17, ang tema niya ay patungkol sa covenant. Pero as we will see later on, meron pa pong salita na nakakonekta, no? Sa Genesis 17, hindi lang po covenant ang makikita ninyo. Meron pong nakakonektang tema sa salitang covenant dito. Ito po yung tinatawag na circumcision o pagtutuli na binanggit din po dito sa Genesis 17 ng 11 beses. Ibig sabihin, konektado ng tema ng covenant ang salitang circumcision. Okay? Paano nangyari yon?
So, pag-aaralan po natin yan. 11 times na ginamit sa chapter na ito ang word na circumcision o sa Tagalog ay pagtutuli. Actually, ang salitang circumcision ay hindi po unang beses na narinig natin ito. No? Unang beses na nakipagtipan ng Diyos sa tao, yung covenant, hindi rin unang beses eh. Sabi ng iba, may covenant din ng Diyos kay Adan. Okay? Bagamat hindi ginamit ang salitang covenant, pero first time na ginamit itong covenant na ito, no, na salitang covenant, malalaman natin. Bagamat kay Adan hindi ginamit personally yung word na yan, pero kay Noah, nagkaroon po ng covenant ang Diyos kay Noah. Sa Genesis 6:18, also 9:9 verse 9. No, chapter 9 verse 9 and verses 11 to 7 ng chapter 9. Makikita natin yung mga words na I will establish my covenant with you. No? I will establish my covenant with you. At hindi rin dito sa chapter 17 unang nakipagtipan ng Diyos kay Abraham. So sa chapter 12, kung babalikan niyo po, naroroon sa kabanatang iyon at sa mga talatang iyon na ang ilan sa mga binitawan na pangako ng Diyos sa kanya. Mula Genesis 12:1 hanggang verse 3. Nakita natin yung kabuuan. So sa chapter 12 pa lang, may mga binitawan ng pangako ang Diyos sa kanya. Nakasunduan sa kanya. Sa chapter 15, makikita natin mga kapatid natin, makikita natin during his first, during his first 10 years sa Kanaan, nagkaroon po ng mas formal covenant ang Panginoon sa kanya. Naalala niyo po yung sinabi sa Genesis 15 verse 18, on that day the Lord made a covenant with Abraham. Nakipagtipa ng Diyos kay Abraham. God made a covenant to Abraham. God made an assurance to Abraham. So paglipas sa 10 taon mga kapatid, wala pa rin yung promise ng Diyos kay Abraham. So ang ginawa po ni Abraham at ni Sarai, dinaan nila sa kanilang sariling diskarte para magkaroon po sila ng anak. Ito po yung human and sinful solution na ginawa po nilang dalawa. Pero sa plano at kaisipan at plano ni Sarai. Okay, nakita natin sa chapter 16 kung saan nagkaanak nga si Abraham sa alipin ni Sarai na si Hagar at pinangalan ng Ishmael o ang Ishmael meaning pinakinggan ng Diyos ang daing ni Hagar. Okay? So 13 years ang lumipas. Mula sa dulo ng chapter 16, Abraham was 86 years old. At sa simula ng chapter 17, when Abraham was 99 years old, balikan natin, tingnan natin, bago tayo dumaan dyan. Pag binasa niyo po ang verse 1 ng chapter 17, you will see when Abraham was 99 years old. So mahabang panahon yun. Mahaba-habang panahon yun mga kapatid. Meaning to say, binata na si Ishmael. Hindi natin alam ang nangyari sa pagitan pa noon ng mga nangyari pa sa mga nakalipas na panahong yon. So, hindi natin alam kung ano nangyari during that time, ano kaya ang lagay ni Abraham sa loob ng mga taong lumipas na ito, ano kaya ang ginawa ng Diyos, hindi natin alam, hindi natin nasaksihan kung ano yung mga detalyado na nangyari sa kanya during that time, pero ang alam natin, ang eksaktong kailangan ni Abraham, ang assurance ng presensya at assurance ng salita ng Panginoon. Dumating yun. Naniniwala po ako na dumating yung promises and presence ni God during that time. So tanong, sino ba ang nag-initiate ng covenant na ito? Pag sinabi mong initiate, sino ba ang nagsimula? Sino ba ang nagtuloy nito? Sino ba ang gumawa ng covenant na ito sa tao? So, dalawang partido po ang pinag-uusapan natin dito. Gaya nga po ng sinasabi ko, God's covenant to people. Ang topic natin sa Genesis 17. So, sino ba ang nag-initiate ng covenant na to? Two parties. Si Yahweh at si Abraham. Ang Diyos at si Abraham. Pero, hindi po ito tinatawag na human initiative. Okay? Ang tawag po dito, if God and people ang nakikipag-covenant, it means it's a divine initiative. Okay? Meaning, makadiyos na
natipanan at kasunduan ito. So ang Diyos, kung makikita natin, ang Diyos po ang pumili kay Abraham o kay Abraham. Malinaw po yan sinabi sa Joshua 24 verse 3 and sa Acts 7:2. Malinaw po yan na ang Diyos ang pumili kay Abraham. Malinaw din po sa Genesis 17 that this covenant to people, it's all about God. It's all about God. Ang Diyos ang nasa na yun? Bakit wala? Okay. Wala eh. Ayan, hindi na isama. Ang Diyos ang nag-initiate ng pakikipagtagpo kay Abraham. Bakit? Let's go to verse 1. Nang 99 na taong gulang si Abraham, nagpakita sa kanya ang Panginoon. Okay? Tingnan niyo po ito. It's all about God. Ang nakipag-covenant kay Abraham. Ang Diyos ang nag-initiate ng pakikipagtagpo kay Abraham. Nagpakita siya sa kanya. Nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan. Palagi ka maging matapat sa akin at mamuhay ng matuwid." Okay, verse 2. Tutuparin ko ang kasunduan. Tingnan niyo po First word, kasunduan ko sa iyo, pararamihin ko ang mga lahi mo. Okay, yan ang kasunduan. Pagdating ng verse 3, makikita niyo po, una, ang Diyos ang nagpakita sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon, makikita natin uli dito sa Genesis 17, sinabi pa sa kanya ng Diyos. Nang marinig ito ni Abraham, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos, sinabi ng Diyos sa kanya. Okay? Ibig sabihin, ang Diyos ang nag-initiate, ang Diyos ang nagsisimula. Una, nagpakita siya. Ibig sabihin, siya ang nagpakita, hindi si Abraham. Dito, sinabi ng Diyos sa kanya. Sino nagsasabi? Ang Diyos. Kanino? Kay Abraham. Ayan. Dapat ganyan tayo ka-deeper mag-analyze at mag-aral ng salita ng Diyos. At salamat sa banal na Espiritu sa pagtuturo sa atin. Sumunod, sa ganang akin, ito ang kasunduan. May highlight na red dyan. Kasunduan ko sa iyo, magiging ama ka ng maraming bansa. Verse 5, mula ngayon, hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, dahil gagawin kitang ama ng maraming bansa. Verse 6, pararamihin ko ang mga lahi mo at magtatayo sila ng mga bansa at ang iba sa kanila ay magiging hari. Verse 7, tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo at mga lahi mo sa susunod mo pang mga henerasyon, na patuloy akong magiging Diyos ninyo. Ang kasunduang ito ay magpapatuloy magpakailanman. Okay, verse 8. Mga dayuhan lamang kayo ngayon sa lupain ng Kanaan, pero ibibigay ko ang buong lupain ito sa iyo at sa mga lahi mo. Magiging inyo na ito magpakailanman at patuloy akong magiging Diyos ninyo. Okay. Pagdating po ng verse 9, makikita natin, sinabi pa niya kay Abram. Sino po ang nagsasabi? Ang Diyos. Kanino? Kay Abram. Ingatan mo ang kasunduan nating ito at ganoon din ang dapat gawin ng mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon. Okay. So sumunod, kita natin, verse 10. At tungkol sa kasunduang ito, dapat ninyong tuliin, circumcision, ang lahat ng lalaki. Ito ang magiging palatandaan ng kasunduan ko sa inyo. Mula ngayon hanggang sa mga susunod na mga henerasyon, ang lahat ng lalaking ipapanganak ay dapat tuliin pagsapit ng 8 araw mula ng isilang ito. Tuliin din ninyo ang mga aliping lalaki na isinilang sa tahanan ninyo at pati ang mga aliping binili ninyo sa mga taga-ibang lugar. Ito ang palatandaan sa katawan ninyo na magpapatunay na ang kasunduan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang wakas. Okay, next, 14. Ang sino mang lalaki sa inyo na tumangging magpatuli at wag ninyong ituring na kababayan dahil binabaliwala o binaliwala niya ang kasunduan ko. Okay, verse 15.
Makikita natin, pagkatapos, ito hindi po initiative ng Diyos. Siya na po ang nagsalita. Sinabi pa ng Diyos, ito pa, sumunod pa, verse 15 pala, sorry. Verse 15, sinabi pa ng Diyos kay Abram. Sino po nagsabi? Ang Diyos kay, kanino? Kay Abram. Tungkol naman sa asawa mong si Sarai, hindi mo siya tatawaging Sarai, kundi mula ngayon ay Sara na ang tatawag mo sa kanya. 16, pagpapalain ko siya at bibigyan kita ng anak na sa pamagitan niya. Magiging ina siya ng maraming bansa at ang iba niyang mga lahi ay magiging hari. Verse 17, nang marinig ito ni Abram, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos, pero tumawa siya sa kanyang narinig. Sinabi niya sa kanyang sarili, magkakaanak pa ba ako na nasa 100 taong gulang na? At si Sarah, mabubuntis pa kaya siya ng 90 taong gulang na? Ayan, verse 18. Sinabi niya sa Diyos, ito na po yung sinasabi ko kanina, si Abram sa Diyos naman. Ito lang sinabi niya, kung ganoon po ang mangyayari, nawa pagpalain niyo rin po ang anak kong si Ishmael. Okay. So, sumagot ang Diyos. Okay, ito naman po, ang Diyos po ang sumasagot. Nagsalita siya, sumasagot ang Diyos. Ang totoo ay ito. Ang asawa mong si Sarai ay manganganak na lalaki at papangalanan mo siyang Isaac. Sa kanya ko ipagpapatuloy ang kasunduan ko sa iyo at pagpapatuloy ng kasunduan ito sa mga lahi niya magpakailanman. Tungkol naman kay Ishmael, narinig ko ang kahilingan mo para sa kanya, pagpapalain ko siya at bibigyan ng maraming lahi at magiging ama siya ng 12 pinuno at ang mga lahi niya ay magiging mga tanyag na tao. Kaya lang, ang kasunduan ko sa iyo ay tutuparin ko lang kay Isaac at sa mga lahi niya. Ipapanganak ni Sarah si Isaac sa ganito ring panahon sa susunod na taon. Umalis ang Diyos pagkatapos niyang sabihin kay Abraham ang mga ito. So, pagkatapos doon, umalis na ang Diyos. Although, ngayon po, tinatawag po natin itong Abrahamic Covenant. Mas kilala po siya sa salitang Abrahamic Covenant. Pero mas tumpak yung salitang God's Covenant with Abraham or with Abraham. Ulitin ko po, bagamat mas kilala siyang Abrahamic Covenant, mas maganda at mas tumpak na salita ay God's Covenant with Abraham. Kasi dito, paulit-ulit po yung emphasis o pagbibigay diin ng Diyos sa covenant, sa kasunduan. Kaya po may mga highlight na red, no po. So paulit-ulit na binibigyan diin ng Diyos ang salitang covenant na sinasabi ng Diyos, my covenant, that I make my covenant, ang kasunduan ko sa iyo, ganyan, paulit-ulit yan. I will establish my covenant between me and you, and your offspring after you, yun, lahat po yan. As for you, you shall keep my covenant, you and your offspring after you throughout their generation. This is my covenant. Paulit-ulit po yan, mga kapatid, na binibigyan diin ng Panginoon. So meaning, kung ito ay initiative ng Diyos, kung ang Diyos ang nagsimula kay Abraham ng covenant na ito, kung ang Diyos ang nanguna, ang Diyos ang nagsalita, siya ang pasimuno, kung siya ang nagsimula, ibig sabihin, kumpiyansa tayo na sa kanya rin nakasalalay ang katuparan nito. Amen po ba? Siya ang nagsimula, siya ang nag-initiate, ibig sabihin, kumpiyansa ako. I am very confident na ang Diyos ang tutupad ng lahat ng ito. Nasa kanyang katuparan ng lahat ng ito. Bagamat may obligasyon po na napapaloob dito, kasi po ito'y covenant ng Diyos sa tao, yung bungad po ng pagpapakilala ng Diyos ay kapansin-pansin sa verse 1 ng chapter 17. Balikan niyo po. Nang magpakita ang Diyos kay Abram, nagpakita sa kanya ang Panginoon, sinabi niya, ako ang Diyos na makapangyarihan. Sumunod ka sa akin. Palagi kang maging tapat sa akin at mamuhay kang matuwid. Sa ibang salin, sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikay nabubuhay. Kita natin, mga kapatid, ang obedience ni Abraham sa kwentong ito.
Pero alam din natin na meron po mga panahon sa buhay ni Abraham that he failed in obedience to God. Pero sabi ng Diyos, this is our confidence. Ito ang kumpiyansa mo. Ito ang pwede mong panghawakan. Ito ang assurance mo kung sino ang Diyos na meron ka. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, ako ang Diyos na makapangyarihan. I am your God Almighty. El Shaddai. It means a powerful God. No? It evokes the idea that God is able to make the barren fertile and to fulfill His promises. Imagine, bakit hindi mo tatawaging Diyos na makapangyarihan at ang nagsasabing, ako ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na magbibigay ng anak kay Sarah na 70 taong gulang na, ang Diyos na magbibigay ng anak sa isang katulad na 100 taong gulang na Abraham, at ang Diyos na makapangyarihan na kung saan tumutupad at tutupad sa kanya mga pangako. So the covenant would be fulfilled through the power of God. Amen? Ang katuparan ng kasunduan ay mangyayari dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? Parang sinasabi ng Diyos kay Abraham, hindi mo na kailangang panghinaan ng loob, Abraham. Hindi mo kailangang magduda. Hindi mo kailangang mawalan ng loob dahil matanda ka na. Hindi mo kailangang ma-depress dahil hanggang ngayon hindi matupad at baka mamaya hindi mangyari ang katuparan ng pangako ng Diyos. Hindi mo kailangan daanin sa sarili mong diskarte, sa iyong sariling karunungan, sa iyong solusyon, sa sariling solusyon. Hindi mo kailangan gawin 'yon. Everything, all your life, all your future lies in this. I am God Almighty. Makapangyarihan ng Diyos ko. Hindi ko kailangan ma-depress sa kung anong nararamdaman ko. Yan, parang ganun si Abraham. Hindi mo kailangan ma-depress, hindi mo kailangan mamroblema dahil siya ang Diyos na makapangyarihan. Your future lies in the Almighty God. Nakasalalay ang buhay mo sa makapangyarihang Diyos na meron ka. So sinasabi ng Diyos kay Abraham na dapat niyang maintindihan, anak, ako ito. Ako ang iyong Diyos na makapangyarihan. At nagpakita siya sa kanya para sabihin unang-una sa lahat, ako ang makapangyarihan mong Diyos. Palagi kang maging tapat sa akin. Mamuhay ka ng matuwid. Sumunod ka sa akin. Grabe yung word sa ibang salin Sumunod ka sa akin, ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikay nabubuhay. Because everything, your life, everything, all your life, all your future lies in this. I am God Almighty. Mga kapatid, napakahalaga ng kasunduang ito. Napakahalaga ng covenant na ito. Sa susunod na linggo, aalamin natin kung ano-ano ang mga nakapaloob sa covenant na to. Ano-ano mga nakapaloob sa covenant promises na ito ng Diyos kay Abraham. At sa susunod na linggo, aalamin natin yan ng buong buo, mga kapatid, sa biyaya ng ating Panginoon. But this time, nais kong ipaalala sa iyo na makapangyarihan ng Diyos. At nais niyang ipaalala sa iyo, anak, na ako ang iyong Diyos na makapangyarihan, sumunod ka sa akin, ingatan mo na walang dungis o bahid ang buhay mo hanggang sa ikaw ay nabubuhay sa mundo. Ay sabi ng Panginoon, lagi mong alalahanin, anak. Hindi mo kailangang panghinaan ng loob. Pag ang Diyos ang nangako, tutuparin niya yan. Ang Diyos ang nagbibigay ng assurance sa atin. Di natin kailangan panghinaan ng loob. Di natin kailangang dumaan sa punto na para bang ma-depress tayo dahil alam natin makapangyarihan ang Diyos. Tutupad ang Diyos sa kanyang mga pangako.
Our future lies on our Almighty God. Siya ang makapangyarihan nating Diyos. Siya ang nagsimula, siya ang nag-initiate, siya ang gumawa. So, kumpiyansa tayo na sa Kanya rin po nakasalalay ang katuparang ito. Ang obligasyon po natin, sinasabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikay nabubuhay. Kaya kapatid, yun ang nais ng Panginoon sa atin. Nawa po sa mensaheng ng Genesis 17, ay nagbigay po sa atin ng matibay na katotohanan na ang pangako ng Diyos, ang kasunduan ng Diyos ay kailanman hindi mapapako. Ang kasunduan ng Diyos ay mananatiling tapat na tinutupad nito dahil siya ang ating makapangyarihang Diyos. God's covenant ay nakarely sa power ni God. Iniisip natin, magiging makatotohanan pa kaya mga pangako ng Diyos sa buhay natin? Totoo kaya that God will provide? Totoo kaya that God will heal my sickness, my infirmities? Totoo nga kayang iayos ng Diyos ang buhay ko? Totoo nga kayang makapangyarihan siya? Kaya niya bang ibalik ang relasyon sa aking pamilya? Always remember that He is your El Shaddai. He is your God Almighty. Siya ang makapangyarihan mong Diyos. Siya ang nangako sa iyo. Siya ang nag-initiate ng pangakong ito. So kung siya ang nag-initiate, siya ang nagsimula, nakasalalay sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng katuparan ng kanyang mga pangako. Totoo ba na hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan? Totoo ba na ayusin niya lahat sa akin? Totoo ba na pagpapalain niya ako? Totoo ba na pagagalingin niya ako? Lahat ba yun? Totoo? Kung meron tayong tanong sa Panginoon, isa lang ang sagot ng Diyos. Nakasalalay sa akin ang katuparan na ito. Nakasalalay sa akin kapangyarihan ang katuparan ng kanyang mga pangako. Anong gusto ng Diyos kay Abraham? Sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin at sundin mo at ingatan mo ang iyong buhay, no? Nang walang dungis ang iyong sarili habang ikay nabubuhay. Nakita natin ang pagsunod ni Abraham, ang isang naging susi, ang nais ng Panginoon. Sumunod ka at magtiwala. Yun lang. Kaya kung ngayon po'y kinausap ka ng Panginoon, meron kang pinagdadaanan ngayon na parang questionable sa iyong pananampalataya. And let me tell you this. Mas makapangyarihan ng Diyos. Sinimulan ng Diyos, tutuparin ng Diyos. Pinangako ng Diyos, tutuparin ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Sa umagang ito, ipinaunawa mo sa amin ang kahalagahan ng kasunduan. Sa umagang ito, ipinaunawa mo sa amin na sa kasunduan ito, hindi lang po ito human covenant, it's a divine covenant between you and God. Between me and God, between the people and our Almighty God. Pinatunayan mo, Panginoon, na ikaw ang nagsisimula ng pagkakasunduang ito. Pinauunawa mo sa amin na ikaw ang nagsimula, ikaw ang nag-initiative. Ibig sabihin, dapat kumpiyansa kami sa iyong initiative, O Lord, nakasalalay ang katuparan ng lahat ng ito. Bagamat, Lord, alam namin na may obligasyong napapaloob dito na sinasabi ninyo na katuparan ng lahat ng ito ay nasa ating pagsunod sa pag-iingat ng walang dungis sa ating sarili habang tayo nabubuhay. Alam namin, Panginoon, na kita namin ang obedience ni Abraham, pero alam din namin na dumating si Abraham sa punto ng kanyang buhay, sa kanyang mga moments na nag-fail po siyang sumunod. Pero sabi mo sa amin, O Diyos, you are our confidence. Hindi po si Abraham ang kumpiyansa.
Si Jesus ang confidence namin. Si Jesus ang pinangahawakan namin. Lahat ng blessing mararanasan namin. Lahat ng katugunan sa aming panalangin, kagalingan, matutupad at tinupad mo na 2,000 taon na nakakalipas. And that is in the life of Jesus Christ, who died on the cross. Sa finished work ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, isang patunay na tinupad mo na ang lahat ng ito. Kaya Lord, wala kaming bagay na pwedeng kabahala dahil alam namin tutuparin mo ang iyong pangako. Nakasalalay sa iyong kapangyarihan ang aming tagumpay, ang aming paglago bilang mga Kristiyano. Maraming salamat po, Panginoon, at ngayon, Lord, pahalagahan namin ang pamilyang ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kami, Lord, as we go through our covenant to God's people. At kung gaano mo kamahal ang iyong mga anak. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami magkaisa bilang isang iglesia na pahalagahan ang mahalaga sa Panginoon. Maraming salamat po. Pinabalik namin na may kababaan at pasasalamat at pagtataas ng iyong pangalan lamang ang lahat ng ito sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen, Amen, at Amen. God bless you, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. At nawa po'y kayo po'y na-inspired, na-encourage, at talagang na-discipline, na-correct, lahat na. At talagang nagkaroon po sa atin ng kapakinabangan ang mga salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Dahil ito'y paalala po ng Diyos sa atin na siya ang Diyos nating makapangyarihan at siya ang nangangako at nakasalalay sa Kanya ang katuparan ng Kanyang mga pangako. Tayo po'y sumunod, maging masunurin, ingatan ang ating mga sarili na walang dungis habang tayo po'y nabubuhay. At mangyayari lang po yon if we trust Jesus as our Lord and Savior, as we ask the Holy Spirit to help us to know more, deeper and deeper knowledge in the grace and knowledge about Jesus Christ. God bless you, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga first-timers, sa ating mga VIPs. Maraming salamat po and welcome po kayo sa HPCI family. Ganon din po, mga kapatid, sa mga kapatid natin na patuloy na sumusuporta sa gawain. Maraming salamat sa mga na nakikinig na mula simula hanggang dulo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sa lahat po na nagbibigay ng stars, maraming salamat. Sa lahat po ng mga nag-like, nag-follow, nag-subscribe at nag-hit ng notification bell sa YouTube at Facebook man, maraming salamat po sa inyong lahat. Ganon din po sa mga kapatid natin na tapat na sumusunod sa Panginoon sa kanilang pagbabalik na kanilang tithes and offering sa Church ni God. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you. Magandang umaga po. Again, this is Pastor Marvin saying Merry Christmas, a blessed and fruitful Christmas to every one of us. At magkakaroon din tayo syempre ng celebration dyan. Ayan, meron na tayong mga palamuti dyan sa ating live broadcast. At maligayang kapaskuhan po sa bawat isa. At sisimulan po natin yan sa araw na ito na mag-celebrate ng goodness ng Panginoon sa ating buhay. Again, maraming salamat po. To God be all the glory. Tandaan natin, si Lord ang initiate, ang Diyos din ang tutupad. Nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos ang katuparan ng Kanyang mga pangako. God bless you. Magkita-kita po tayo sa biyaya ng Panginoon sa susunod na linggo at sa mga susunod pa nating gawain. Maraming salamat po. God bless you. To God be all the glory.